Yun. Ah, alam niyo po ba ang breeding season o ang pagbi-breed ang isa sa pinaka dapat natin pagtuunan ng pansin. Dito po nakasalalay ang ating karera. Sumatotal, dito po nagsisimula ang tunay na karera. Ang pagbi-breed po kailangan po may kakasan nyo po o may hahanda nyo po yung inyong materyales na healthy o nasa prime condition po. Bukod pa po doon, kailangan po tayo magkaroon po ng sariling materyales po o pamilya ng mga kumikilos po natin para hindi po sayang yung panahon po natin. So matotal, ang pag-breed ay nakasalalay din po sa atin. Una, yung pagtuklas ng materyales na gagamitin nyo. Kung meron na po kayo, susunod naman po dyan yung pagmamanage nyo po. Ibig sabihin, yung pag-aalaga nyo po sa loop nyo, yung tawag dito po, bukod po sa pag-aalaga, yung obserbasyon, yan po yan. Tapos yung papasok po yung maintenance. May tumatawag po sa atin. Sumatotal, yan po, paano po ba gumawa ng materyales? Siyempre, doon po kayo babase doon sa nilipad po ng pamilya. Doon po sa kung ano po yung ginawa ng nanay, tatay, kapatid, pamangkin, apo. Doon po kayo, ayun po yung pangahawakan po natin. Doon po tayo babase. Pero kung wala pa naman po tayong materyales na sariling atin, marami pong mahuhusay dyan, marami pong magagaling dyan na napakasimple lang. Hindi man po nagpupuso, hindi man po nag-out ng ibon o mura magbenta o hindi ganun sikat pero kilala sa lipunan na regular na kumikilos po yung kanyang ibon. Ayun po yung importante. Doon po kayo bumili. Yun po kasi yung pangahawakan nyo po yung resulta, hindi po yung papel. Ano po ba yung resulta? Ayun na, tumatawag na, may resulta na, kulit ng bata. Ano po ba yung resulta? Yung resulta nga po, yung sinasabi po natin kung ano nga ginawang history ng pamilya niya. Yung sumatotal, kung yearly po ba, yung baka yung ibon champion lang, baka yung ibon nanalo lang, baka yung ibon nakasolo lang. Ibigay po natin yung respeto sa pagiging solo niya po. Napakahusay ng ibon. Pero dapat alamin po rin po natin kung ano din po yung background ng magulang noon, yung nanay, yung tatay, ng kapatid, saka ng pamangkin. Baka mamaya po dumating po yung panahon, mapag-isip-isip nyo kasi hindi po lahat ng nag-champion kayang ipasa o kayang maitawid sa kanilang magiging anak. Kahit champion to champion, hindi pa rin po magiging magandang dahilan o magiging 100% o kahit 50 o 70% na magcha-champion yung ibon nyo. Mas pipiliin po ni Bite yung hindi nagcha-champion pero regular, yung buong pamilya na inilalaban po kayo ng duluhan. Kasi meron nga pong napakahusay as a flyer pero hindi po as a breeder. Maintindihan nyo po yan pagka kayo na po yung tawag dito, dumadaan sa ganitong sitwasyon na napagdaanan nyo na, yung mahabang panahon nyo na natuklasan na bakit yung breeder ko ganito, galing naman kay champion, anak ni champion, o kaya kapatid ng champion, pero hanggang ngayon 3 taon, 4 na taon hindi pa po napapakilos. Kasi nga po meron pong pamilya na baka yun lang ang magaling. Kaya mas pipiliin po natin dito sa pag-breed yung history ng ibon at mas maganda rin kung halimbawa yung history ng yung naglilipad. Kasi mas maganda rin po yung history ng naglilipad kung magiging kaibigan nyo, maalalayan po kayo o totoong taong may malasakit sa pag-iibon o sa kapwa niya pansir. Tignan nyo po to. Ito may one eye cold po to, pabalik-balik, gagamutin po natin yan. Ayan po. O para natuka na lang yan, para si luha na lang yan Ayan po, para magiging mapag-obserba tayo. Papansin nyo, yung ibon po ni Bite dito maliliit. Ito po medyo malaki. Ito po si Takmak 14, Takmak 14. Pero hindi na po siya nagbibigay. Yan po, pamilya po ng ating mga po dito, regular o consistent na nagbibigay ng karangalan. Ito po si Love at First Sight. Ayan, hindi rin po nagbugang nakaran. Pero wala po tayong magagawa. Pero ito po, malapit na natin gamitin. Ito naman po yung kapatid nung naglabas ng ng back to back po ng APR. Kapatid niya pong dalawa humakot po ng trophy. Isang mesa nung 2024, isang mesa ng trophy nung 2025.
Alam niyo po yan, nakapost po yan. Tapos yung ito yung kapatid mismo na ito po yung siya po yung kapatid ng ano ng champion. Naglabas ng champion. Ito po yung kapatid ng champion, dalawang blue bar. Bigay po sa atin yan, blue on Sing Sing. Kaya po natin pinakikita diyan, yung tinatawag kong history. Ang magulang po niyan Mami Basco, cross 8 overall. Kita nyo, sa 8 overall po, 8 magkakapatid yan. 5 overall, lahat family foundation po natin, lahat producer. Mami Basco, kita nyo po, kahit saan nilagay din po, yun yung tinatawag pong history. Then, mamaya tutuloy po natin para doon po yung magulang niya nandun. Yung magulang na itong black check. Then, ito po, labas tayo. Ang cross po noon, Bulak Cross, Lola Stitch MacArthur 2005. So matotal, doon na naman tayo bumase. Si Lola Stitch MacArthur 2005 po, anak niya si Stitch Sakang. Ayan po. Kita nyo naman po, ito naman po yung naglabas ng APR. Yung anak niya po, ang naglabas po ng APR na, kita nyo, pati ako, pinaparisan, ano po. Pwede na uling gamitin, may yabang-yabang na yung anak niya po naglabas po ng solo complete clacking APR. First overall, young bird, second overall, old bird. Tapos yung breed po nating anak niya, dalawang magnesmate at balogan, Sunday bird, saka isang overall natin ng 2024. Ito naman po, para matuloy lang po yung kwento. Ano po ba yung history na tinatawag? Katulad po nitong hen na to, anak po to ni 8 overall super cock cross Mami Basco. So matotal, dito lang po yung anak po nito, bali kapatid po nitong young bird na to, ano po to? Yung 2000, dito po, 2026 yata, 2024, 2025, tapos lipat na 2026, BBC, 14th overall, gaya ng sinabi nung bisita ko kahapon, nung Mr. Nazareno ba yun? So total, yung Botchokoy Loft TV, Botchokoy Loft, as of last race yata po nun, first overall na po sana, kasama sa kotse, kasama sa first overall na labanan po, marami pong taya, pero pumatak po ng top 14 out of 8,000 birds. Last year ganun din po yung naging kapatid nung top 14, dalawang beses po nag top 14 doon sa BBC. Yan po, ito naman po in Lola Stitch MacArthur 2005. Kaya po natin kinikwento po uli, dito po tayo nagbabase sa history. Kita nyo po, ito po kapatid po naglabas ng winner po doon. Tapos, ayan din po, naglabas din po ng winner. Sumatotal, ando po sa tinatawag na genes. Kailangan po kasi, pagkagagawa po tayo ng pamilya, best to best, winner to winner, overall to overall, para medyo malapit po tayo sa katotohanan. Yun po yung, may tawag po sa akin tawag, yun po yung, yung sinasabi po natin. Katulad din po nito, bagong subok, pero takloban din po to. 2026, dito po nang nilipad, yung kapatid po nito yung 2025 noon, 10th overall national race nila Poti. Susubukan natin. Yung kapatid niyang isa, nag-MacArthur, hindi naman po nakaway, pero sumatotal, bagumbait pa rin to. Susubukan po natin, ganun po yung paggawa po ng pamilya ng ibon. Kinuha po natin to, pinalitan po natin sa tao. Binibili ko po, ibinigay po sa akin, napakabait. Pinalitan ko na lang po. Then ipinares po natin dito sa kapatid ng 2024 na naglabas po ng naglabas po ng Katbalogan Daybird first overall, Matnog first overall, Daybird Wing Bataan nila Justoni Molo. Kung papansin nyo, ito stitch din po lahi po nito, cross Bulak, tapos naka-cross po sa po si first overall, second overall, third overall, fourth overall po ang nanay po nito. Then yung tatay po nito yung yung naglabas po ng no mga natin, Takmak 14, Tak 41, Miss Basco. Paikot-ikot lang po yan. Ganun po pagbuo ng history o ganun po pagbuo ng pamilya. Ganun po tayo mag-breed. Kaya mas maganda po kung wala po kayong napagsimulan pa o pagsisimulan pa, maging mapag-obserba po sa marami naman po mahuhusay dyan. Kahit anong club, basta ang importante dyan, yung ibon po nila regular na may hatid na karangalan. Kayo po makakatuklas niyan. Kasi doon po kayo magsisimula kaysa po yung bumili kayo ng mahal. Tapos hindi naman po natin alam kung sabi nga doon sa isang magandang interview kay Idol Anson Ong. Bumili po daw kayo doon sa wag daw.
bumili daw po kayo doon sa direkta. Kasi ganun din naman ang suma total eh. Pareho ng patuka, pareho ng pagod, pareho ng experience. Eh di mas magandang experience rin kahit paano malapit daw sa katotohanan pagka yung pinagbilan nyo po eh yung legit o yung direkta. Pero sinasabi ko nga po sa inyo, marami pong mas maliit na loob o mga baguhan din dyan. Mga consistent na rin, maaga pa, natututo na. Kasi nga po gawa nun sa vlog, magaling po silang mag-obserba. Magaling po silang makinig o gumawa ng kanilang pamamaraan. Kasi pag may maganda po sa pandinig nyo, pwede nyo pong damputin. Gaya ng sinasabi ko po, hindi naman po lahat ng sinasabi ko maganda sa pandinig nyo o maganda sa paningin nyo. Kung may maganda po sa sinasabi po ni Bayet, pwede nyo pong damputin. Kung pangit naman po, palabasin nyo lang po sa kabilang tenga. Pasok sa kabila, labas sa kabilang tenga. Paano kung may maganda at makatulong pa po at may-improve nyo pa po, di susunod, ako naman po ang tuturuan nyo, ako naman po yung makikinig po doon sa naging pag-i-improve nyo po ng sistema ni Bayet o mas naging mahusay yung galawan nyo po. Mamaya po ulit, natawag yung bata. Saglit po.